Maganda umaga sa zodiac sign na Pisces, Scorpio, Cancer. Lala Baby po nagpapakilala. Yan ha. So bibigyan ko po kayo ng reading for the second week of September. Okay? So let's see the energy. Yan ha. Inside scoop. Yan ha. Okay. Meron ditong very, very nosy. Okay, yan. It's like, siguro inuurirat nila, inuusisa, di ba? Yan. Tinitingnan nila ano bagang iyong ginagawa, di ba? Nakikialam sa mga ginagawa mo, di ba? It's like, mind your own business, di ba? Yan. Pero, lagi nilang pinakikialman, di ba? Yung iyong ginagawa, di ba? Yan. So, meron ditong honest echoes. Listen to the whispers of your heart, for you know the whole truth. Di ba? Yan. Oh. Ano sinasabi ng puso nyo? Di ba? Yan. Di, kung ano yung sa palagay ninyo, your inner voice, sinasabi, nakikipag-usap sa inyo. Di, ibig sabihin nito, maaring ito ang magpapalaya sa inyo, di ba? Sa nararamdaman ninyo, okay? Adapt and thrive. Luck flows with change. Yan ha. Luck flows with change. Yan ha. Stay flexible. Embrace shifts and learn from the journey as answers reveal themselves. Yan ha. Kaganda. Impersonator wants to be you. Ginagaya daw kayo ha. Acts like, dress like, look like, copies you. Meron nang gagaya sa inyo. Okay? Take great care. Nurture yourself. Prioritize well-being and tread gently on your journey ahead. Diba? Yan. It's like tinatahi-tahiin mo na. Okay? Binabalangkas mo na ang iyong tinatawag paglalakbay. Diba? Kung ano man itong binabalangkas mo sa buhay mo. Diba? Yan. Kaya nga narito tinatawag, okay? Listen to the whispers of your heart. Kung ano man itong binabalangkas ninyo. It's like tinatahi mo, diba? Para sa iyong future, sarili, buhay. Reflecting, okay? Maaring for some of you need this, diba? Yan. Pamamahinga ng isip, okay? Cleansing, diba? Listen to your inner voice. Ignoring, diba? Maaring ito, ini-ignore nyo sila. Yan na. Kaya dito kita mo yung pusa parang walang pakialam. Diba? You are ignoring them. Diba? It's like, kung nakikialam siya sa inyong buhay, ini-ignore nyo na lang. Diba? Yan. Mga walang magawa yung mga yan. Diba? Okay. So, tingnan natin your love romance. Diba? General po ito ha. Pwedeng mga byuda kayo o kaya broken relationship, mga single. Okay? Nasa loob ng marriage. Yan ha. So naririto ang tinatawag the seven. The seven of wands. Okay? Yan. The seven of cups. Okay? And the 9 of cups. Diba? Ito yung tinatawag, it's like a self, ito ha, yan, the 7 of wands. It's all about self-reflecting, reflection. Diba? Yan. Okay, yan. Maring for some of you, you need this. Diba? Yan. Sabihin na nating, kasi
it's a 7 of wands. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, bumabalik ka, di ba? Yan. Bumabalik ka sa iyong sarili, di ba? Yan. Okay? So, ibig sabihin nitong tinatawag na the 7 of cups to the 9 of cups. Yan, ha? Yan. It's more about your body, di ba? Ano ang kailangan ng katawan mo? Di ba? Dito sa 7 of cups. Dito naman sa tinatawag the 9 of cups. Ito yung tinatawag na it's like panunumbalik ng lakas. Okay? So, maaaring sabihin na nating nakakaranas kayo, di ba? Ng tinatawag na kapaguran sa relationship, di ba? Kasi dito sa tinatawag, the 7 of wands, bumabalik ka. Di ba? It's like tinatawag na masyado naman akong bigay ng bigay, di ba? May pangangailangan din kayo. Kasi love romance tayo, ha? May pangangailangan din kayo. O kaya dito, kaya narito ang tinatawag na the 7 of cups. Di ba? Yan. Ibig sabihin nito, dinadama mo, okay? It's like nararamdaman mo na kailangan mo rin, di ba? Yan. Ang tinatawag lakas. Yan, ha? So, it's like dito na ang nababasa ko sa inyo, yung tinatawag, masyado na kayong pagod, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, kailangan mo ito, di ba? Para maka-function ka uli, di ba? Yan. Pagod na pagod di ba? May pangangailangan ka din, di ba? So kaya dito tinatawag the 9 of cups, okay? So ibig sabihin nito, tinatawag na kailangan bumalik ka sa normal, di ba? Yan. May mga losses. It's like nakakaranas ka ng panghihina, di ba? Kung ano man ito, di ba? About yourself. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na kailangan mo ipahinga ang iyong katawan, di ba? So, maaaring sabihin na natin pagod na kayo, di ba? Sa pag-iintindi sa inyong asawa, di ba? Pagod na pagod. Yan, ha? So, let's see yung tinatawag na career, di ba? Ano man klase ang inyong profesyon. Pwedeng OFW kayo, nasa buy and sell kayo, di ba? O nasa investment, cryptocurrency, negosyo, business, social media platforms, di ba? So, naririto ang tinatawag the lovers, di ba? Yan. Okay? So, ang the lovers, ibig sabihin nito, the Mercury. Okay? Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, it's like, kasi narito, di ba? Ito yung tinatawag na, what you can give. Okay? It's like about your service, 'di ba? Yan. Pero ibig sabihin nito, kaya ito the Knight of Cups, 'di ba? What you can give or sila what they can give you, 'di ba? Ano ba maibigay nila sa iyo, 'di ba? Pero kung kaya dito naririto ang the Knight of Cups. Kailangan mo ng trabaho na hindi ka naman sagad na sagad, 'di ba? Yan. Kailangan mo ng trabaho na meron kang it's like kasama, 'di ba? Yan Yan, ha? Okay. So, maaring for some of you here, 'di ba? Yan. Kasi dito, 'di ba? Ito yung tinatawag na kung ikaw man is papasok sa bagong trabaho, 'di ba? Kailangan ito is tinatawag na hindi ka dehado. Diba? Yan. Kailangan hindi dehado. Okay? Yan.
hindi ka stress, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na mai-enjoy mo ang iyong kita, di ba? Yan. So, kaya narito ang tinatawag na the two of ones, you need a partner, di ba? Yan. Okay? Sabihin na natin akin ang production, ikaw ang kapital, di ba? Yan. Akin ang ideas, ikaw ang halimbawa sa promotion, di ba? Yan, no? Okay? Makakatuwang. It's like kailangan mo ng makakatuwang, di ba? Sa trabaho. Yan, ha? Okay. Kumbaga dito, halimbawa, sabihin na natin ang boss, di ba? It's like sabi, water elements, di ba? Kailangan ko ang service ninyo. Yan. Kumbaga dito, ibig sabihin nito, maganda ang flow ng relationship, maganda ang flow, okay, ng agreement. Kumbaga dito yung tinatawag na pabor sa inyo, pabor sa kanila. Okay? Yan. So let's see, tinatawag na family, friends, relatives, cousins, siblings, neighbors, di ba? Society, community. Okay? Okay. So, naririto ang tinatawag na the Nine of Swords, di ba? Ibig sabihin ng the Nine of Swords na ito, nakakapagod, di ba? It's like iyon. Ang relationship na ito sa family mo man ito, sa mga siblings, kaibigan, neighbors, nakakapagod, di ba? Gusto ninyo ng tinatawag na pagbabago, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, maaring dito, tinatawag kaya narito ang the Wheel of Fortune. Okay? Yan. So, maaring sabihin natin dito, di ba? It's like, maaring for some of you here, kaya ito lumabas, napapagod na kayo sa pag-aaral. Maybe in the school, di ba? Anak mo man ito, ikaw mismo ito, di ba? Pagod na kayo. Diba? Kung kaya dito maaring you want to change your course, diba? Your tinatawag pag-aaralan. Diba? Yan. So, kaya narito ang the Wheel of Fortune. It's up to you, diba? Ano ang gusto mo, okay? Mangyari, diba? Anong gusto mo pag-aaralan? Anong ina-expect mo mabago sa buhay mo, diba? Yan. Kung kaya dito kita mo, it's like puro libro, it's like computer, di ba? Sabihin na nating pagod ka na, okay? It's like araw-araw na pakikipag-usap sa biyanan mo, sa mga kapatid mo, kaibigan mo, di ba? You want a change, di ba? Yan, you want a change, di ba? Kung kaya dito lumabas ang the Wheel of Fortune, di ba? It's up to you, okay? Paano mo ito babaguhin? Diba? It's like sabihin na nating pagod na ako sa pakikipag-usap sa kanila, sa pag-explain, diba? Yan, yung tinatawag correspondence, kung sino man ito, mga tao sa buhay nyo. Maybe sabihin na nating tinatawag na ipapahinga mo muna ang social media mo, diba? It's like ipapahinga mo muna ang communication, yung contact, diba? Hindi ka muna makikipag-usap, diba? Kasi meron ka ditong, it's like bagong pagtutuunan ng iyong pag-iisip, di ba? Yan. Meron kang gustong pagtuunan ng iba, di ba? Kaysa sa dito. Kasi pagod na kayo, di ba? Yan. Maaaring ito ay a hobbies, a recreation, di ba? A passion, o tinatawag na activities, 'di ba? Bagong pagtutuunan gusto ninyo, okay? So let's see if there is tinatawag na success. Okay, may success po ha. Okay. Kung ito'y sa career ninyo, 'di ba? Yan. Kung sa inyong tinatawag trabaho, 'di ba? Yan, meron po ha. It's like growth, di ba? Yan. Maaari ito yung tinatawag partnership, okay? Interaction, di ba? May growth. Yan ha.
So, rito ang tinatawag the Four of Swords, di ba? So, ibig sabihin nito, you have nothing to worry about, di ba? Yan. Kung ito man ay sa trabaho o sa relationship, let's say sa marriage o sa others, di ba? Sa trabaho, ibig sabihin nito, tinatawag na it's time to take a rest, di ba? There is nothing to worries, di ba? It's like pwede mo silang pagkatiwalaan sa iyong business, di ba? Yan. Pwede mong pagkatiwalaan ang asawa mo sa mga anak mo habang ikay nagpapahinga, di ba? So there is a tinatawag synchronization. Okay? Yan. Between you and others. Sa trabaho man ito, sa marriage, sa family, di ba? Society. Okay? The Knight of Pentacles, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na it's more on maybe cleaning, di ba? It's about your social media, di ba? Maybe you need to clean, di ba? It's like sabihin natin kung may mga conversation, kailangan mong it's like delete na, okay? Yan, para hindi mo na ito makita. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na maybe, okay? Yan, you are planning, di ba? Yan. Basta tapusin mo muna ito, di ba? Halimbawa, sabihin natin meron ditong mga, halimbawa, usapan, di ba? Yan, na nakaka-stress sa inyo, di ba? Nakaka-anxiety sa inyo. Ibig sabihin nito, tinatawag na maybe you need a break, di ba? Yan. You need a break. Let's say, sabihin natin sa trabaho, di ba? Sa family matters, di ba? Sa pamemera, kung ito man ay, it's a group of people kung saan naroon, di ba? It's like tinatawag, nakakapagod, di ba? So, you need a break, di ba? Yan. So, that's I see for you. Kaya nga dito kita ninyo yung tinatawag na your energy, di ba? Kapaguran, kailangang bigyan ninyo ng pansin or halaga muna o pagmamahal ang inyong sarili para makapunction uli kayo normally, di ba? Yan. Sa inyong career, sa ibang tao, sa relatives, sa friends, di ba? Sa marriage, di ba? That's it I see for you. Thank you very much.